Noong taong 30 AD, ang Roman Empire ang pinakamakapangyarihang puwersa na nakita ng mundo. Pero sa isa sa mga pinakamagulong lalawigan nito, may isang bagay na hindi nakikita ang unti-unting sumisira sa kontrol nito. Hindi hukbo, hindi rebelyon, hindi hari na may watawat at sundalo, kundi isang tao. Isang taong walang armas, walang posisyon, walang teritoryong ipinagtatanggol. At sa loob lamang ng ilang araw, ang taong ito ay magiging napakapanganib, sapat para magkasundo ang mga lider ng reliyon at ang kapangyarihang imperyal sa iisang bagay. Kailangan siyang patigilin. Pero paano nagiging banta sa politika ang isang taong walang hukbo laban sa pinakamalakas na imperyo sa mundo? At mas mahalaga, ano ang nakita ng mga nasa kapangyarihan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ng karamihan? Dahil ang banta na dala ni Jesus Christ ay hindi halata. Hindi ito nagmamarcha sa lansangan o sumasabog sa digmaan. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga ideya. At ang ideya, kapag kumapit sa isip ng tao, kayang pabagsakin ang sistema ng mas epektibo kaysa anumang digmaan. Para maintindihan ito, kailangan nating bumalik sa Judea sa ilalim ng pamumuno ng Roma, isang lugar kung saan ang tensyon ay hindi paminsan-minsan, kundi araw-araw na realidad. Ang Roma ay namumuno hindi lang sa lakas, kundi sa takot. Ang mga ipinapako sa krus ay inilalagay sa gilid ng daan bilang babala. Ang mga pag-aalsa ay dinudurog bago pa lumaki. Ang kapayapaan ay hindi pinag-uusapan. Ito ay ipinipilit. Ngulit sa ilalim ng katahimikang iyon, may kumukulong galit. Ang mga Hudyo ay may malalim na identity, kasaysayan at paniniwala. Hindi sila basta nasakop lang, naniniwala silang sila ay pinili. At sa paniniwalang iyon, may isang matinding pag-asa, ang pagdating ng isang Mesiyas, hindi lamang espiritual na figura, kundi para sa marami noon, isang lider na magpapalaya sa kanila. Isang hari na wawasak sa pang-aapi at magbabalik ng kanilang kalayaan. Alam ito ng Roma at anumang bagay na kahawig sa pag-asang iyon ay agad nagiging banta. At dito pumapasok si Jesus. Sa simula, hindi siya mukhang mapanganib. Wala siyang armas, wala siyang alyansa sa mga mandirigma. Sa halip, nagsasalita siya. Nagtuturo, nagkwekwento ng mga simpleng parabola, pero may lalim na kayang baguhin ang pag-iisip ng lipunan. Nagsasalita siya tungkol sa isang kaharian, pero sinasabi niyang hindi ito mula sa mundong ito. At dito nagsisimula ang kalituhan. Kung hindi ito mula sa mundong ito, bakit dumarami ang nakikinig? Bakit lumalaki ang mga tao sa paligid niya? Bakit nagsisimulang magtanong ang mga tao tungkol sa sistemang kinagisnan nila? Ang impluensya, lalo na kung tahimik itong lumalago, ay hindi mahuhulaan. At ang hindi mahuhulaan ay kinakatakutan ng kapangyarihan. Ang unang nakapansin nito ay ang mga lider ng relihiyon, lalo na ang Sanhedrin. Ang kanilang otoridad ay nakabatay sa tradisyon, interpretasyon at estruktura. Sila ang tulay sa pagitan ang tao at Diyos, at kasabay nito, sila rin ang nagpapanatili ng balanse sa ilalim ng Roma. Kapag sobra ang kaguluhan, papasok ang Roma. Kapag kulang ang kontrol, mawawala ang kanilang kapangyarihan. At ginulo ni Jesus ang dalawang iyon. Direktang kinausap niya ang mga tao, nilampasan ang sistemang nagbibigay kapangyarihan sa mga lider. Hinamon niya ang mga interpretasyon sa publiko. At ang pinakamapanganib, binago niya ang kahulugan ng otoridad. Ipinakita niya na ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa posisyon, kundi sa katotohanan. At iyon pa lang, sapat na para yanigin ang lahat. Pero lalo pang naging komplikado ang sitwasyon dahil sa iba't ibang pananaw ng mga tao sa kanya. Para sa ilan, guro lang siya. Para sa iba, propeta. At para sa marami, baka higit pa doon. At ang higit pa doon na iyon ang problema. Dahil ang kalabuan ay nagbibigay daan sa interpretasyon. At sa isang lipunang puno ng tensyon, ang tao ay nakakita ng gusto nilang makita. May nakakita ng tagapagligtas,
may nakakita ng hari at ang Roma nakakita ng paparating na rebelyon. Unti-unting nabuo ang pattern. Pumapasok si Jesus sa isang lugar at agad siyang dinudumog ng tao. Nagsasalita siya laban sa umiiral na sistema, pero hindi siya tahasang nananamagan ng pag-aalsa. At doon, nagiging komplikado ang lahat. Walang konkretong kasalanan, pero may malinaw na impluwensya. At dito nagsisimulang mabuo ang pressure. Tahimik muna, mga lihim na pag-uusap, mga tanong na walang madaling sagot. Paano mo pipigilan ng isang taong hindi lumalabag sa batas pero unti-unting winawasak ang sistema? Paano mo kokontrolin ang isang ideya? At ang pinakamabigat na tanong, ano ang mangyayari kung hindi ka kikilos? Habang papalapit ang Passover, lalong tumitindi ang tensyon. Napupuno ang Jerusalem ng mga tao. Tumataas ang emosyon at bumabalik sa alaala ang mga panahon na sila ay napalaya sa pang-aapi. Hindi lang ito selebrasyon, isang paalala at isang mapanganib na paalala na ang pang-aapi ay maaaring matapos. At sa gitna ng lahat ng iyon, pumasok si Jesus sa lungsod, hayag-hayagan, sadyang-sadya. Dumagsa ang tao, umingay ang paligid, at may nagsimulang tumawag sa kanya na paraang hindi na pwedeng baliwalain. Malinaw ang simbolismo. At ang simbolismo, kapag nasa gitna ng tensyon, ay kayang pasiklabin ang realidad. Para sa Roma, kritikal ang sandaling iyon. Nakita na nila ito dati. Isang lider, lumalaking kilusan, tumataas na pag-asa, at palaging pareho ang ending, rebelyon. At ang rebelyon ay kailangang pigilan bago pa ito magsimula. Pero sa pagkakataong ito, iba ang sitwasyon. Walang armas, walang plano, walang digmaan. At kahit ganon, parang may nagsisimula na hindi na mapipigilan. Samantala, ang mga lider ng relihiyon ay may ibang kinakatakutan, hindi agarang kaguluhan, kundi unti-unting pagkawala ng kanilang kapangyarihan. Kapag naniwala ang mga tao kay Jesus, mawawala ang sistema nila. At kapag nawala ang otoridad, bihira itong bumalik. Dalawang takot, dalawang kapangyarihan, nagsimulang magsanib. Takot ng Roma sa kaguluhan, takot ng mga lider sa pagkawala ng kontrol. At sa puntong iyon, nabuo ang isang desisyon. Pero ang pagpapatupad nito ay kailangang eksakto, tamang oras, tamang imahe, dahil isang maling galaw at si Jesus ay magiging isang martir. At doon, lalong lumalim ang sitwasyon, dahil ang pag-alis sa isang banta ay hindi lang aksyon, kundi kontrol sa kwento. Kailangang baguhin ang naratibo. Sa harap ng konselyo, maaari siyang tawaging lapastamanan, pero walang halaga iyon sa Roma. Sa harap ni Pontius Pilato, kailangan siyang gawing politikal na banta, isang hari, isang kalaban, at doon nagsimulang mabago ang kwento. Maingat, planado, para sa mga taong magdidesisyon ng kanyang kapalaran. At pagkatapos, si Judas Iscariote, isang tauhang puno ng tanong. Ang ginawa niya ay nagbigay ng oras, access, at katiyakan. Pero ipinapakita rin ito na ang lahat ay nagsimula na bago pa siya kumilos. Hindi niya nilikha ang sitwasyon, pinabilis niya lang ito. At habang papalapit ang huling oras, ang lahat ay tila nakatakda na. Ang huling hapunan, ang katahimikang na puno ng bigat, mga salitang may lalim na hindi pa lubos na uunawaan. At pagkatapos, ang gabi, ang hardin ng Getsemani, tahimik pero sentro ng lahat. Ang pag-aresto ay mabilis, malinis, walang kaguluhan. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan, hindi lumaban si Jesus, hindi siya tumakas, tinanggap niya. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Dahil ang kapangyarihan ay sanay sa laban, sa pagtututok, pero hindi sa kusang pagsuko. At iyon ang mas nakakatakot, dahil ngayon hindi sapat na alisin siya, kailangang ipaliwanag, gawing katanggap-tanggap. At ang lahat ng sumunod ay tila nakadesisyon na bago pa mangyari. Dahil ang tunay na banta ni Jesus ay hindi hukbo, ito ay pagbabago ng pananaw,
kung paano naiintindihan ng tao ang otoridad, katotohanan at kontrol. Hindi niya sinubukang pabagsakin ng Roma, pero pinatano ng mga tao kung bakit sila pinapamunuan ng Roma. Hindi niya winasak ang relihiyon, pero pinaisip ng mga tao kung kailangan pa nila ito. At ang ganitong katanungan ang pinakamapanganib, dahil kapag nagsimula, hindi na ito titigil. Ang epekto ng sandaling iyon ay lalampas sa inaasahan ng lahat. Ang nagsimula kong maliit na issue sa isang lalawigan ay magiging kilusan na lalampas sa mga imperyo. At ang Roma, sa pagtatangkang kontrolin ang lahat, maaaring siya mismo ang nagpasimula ng bagay na hindi niya kayang pigilan. Ito ang paradokso ng kasaysayan. Sa pagtatangkang sirain ang banta, lalo itong lumalakas. Sa pagtatangkang patahimikin ang ideya, lalo itong kumakalat. At ang pinakamalalakas na